Hello po sa ating mga listeners. Ako po muli ang inyong narrator, Miss Yvonne. Magbabasa po tayo muli ng panibagong kwentong pag-ibig. Ihanda ng inyong mga puso at sabay-sabay po nating pakinggan ang kwentong ito. Hindi naman palaging malamig si JC. Yon ang pinakamasakit alalahanin ni Carla. May panahon na kapag umuuwi itong pagod mula sa trabaho, una nitong hinahanap ang asawa bago tanggalin ang sapatos. May panahon na nasa kusina pa lang si Carla ay may dalawang bisig ng yayakap mula sa likod niya. JC, mainit ang kawali. Hindi naman kawaling niyayakap ko. Kapag napaso ako, ikaw maghuhugas ng plato. Okay. Okay lang? Basta wag mong ipagbawal sa akin to. At hahalikan siya nito sa leeg hanggang mapapangiti siya kahit nagkukunwaring naiirita. May panahon ding pagkatapos nilang ikasal, halos araw-araw silang nag-aaway tungkol sa aircon. 18 degrees? Reklamo ni Carla isang gabi. Ano ako? Frozen meat? Mainit. Hindi mainit. Gusto mo lang gawing Antarctica tong kwarto. Ako nagbabayad ng kuryente. At akong asawa mong nilalamig. Walang salita si JC na kukunin ng kumot at ibabalot sa kanya. Problem solved. Aba, hindi. Ikaw ang problema. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, si Carla rin ang sisingit sa dibdib nito. Akala ko ba nilalamig ka? Free heater ka? You, sir. Asawa? At mahigpit siyang yayakapin nito. Yun ang JC na minahal niya. Masungit sa buong mundo, pero kapag silang dalawa na lang, may kabaitan nitong hindi kailangang ipagmalaki. Kahit noong nililigawan pa siya nito, hindi romantic magsalita si JC. Minsang nagkasakit si Carla at nag-text dito. May lagnat ako. Ang sagot, uminom ka ng gamot. Napikon siya. Wow, thank you, Dr. Salazar. Wala nang sagot. Makalipas ang 20 minuto, kumatok ang delivery rider. May lugaw, prutas, gamot, thermometer at isang note. Kung hindi bumaba within 2 hours, pupunta ako dyan. Tinawagan niya si JC. Concern ka pala. Bakit parang galit ka pa rin? Hindi ako galit. Natural ang mukha mo? Binabaan siya. Doon siya tuluyang nahulog. Dahil si JC ang uri ng lalaking hindi nagsasabing, aalagaan kita. Ginagawa lang niya. Kaya nangyayain siyang magpakasal nito matapos ang 2 taon nilang relasyon. Wala nang second thought si Carla. Simple rin ang proposal. Dinner sa balcony. Walang violin, walang photographer. Walang malaking production. Bigla na lamang inilapag ni JC isang maliit na kahon sa tabi ng dessert. Tinitigan niyo ni Carla. Ano to? Buksan mo. Kung earrings to, sabihin ko na agad na gusto ko necklace. Buksan mo, Carla. Nang makita niyang singsing, natigilan siya. JC? Marry me. Napakurap siya. That's it? Carla. Hindi ka man lang luluhod? Napabuntong hininga ang lalaki. Tumayo, lumuhod. Happy? Medyo. Will you marry me? Hindi pa convincing. Tumayo si JC. Forget it. Hoy! Hinila niya ito sa damit at tinalikan. Yes. Ngumiti ang lalaki. At doon niya nakita ang pinakamasayang ngiti ni JC. Akala ni Carla noon sapat na yon. Nakapagmahal niyong isa't isa, kakayanin ng lahat. Hindi pala. Dahil kung minsan, kahit gaano kalalim ang pag-ibig, kapag pinili ninyong manahimik sa isa't isa, maari pa rin kayong malunod. Sa unang 2 taon na kanilang kasal, hindi nila pinilit ang pagkakaroon ng anak. Nag-enjoy sila, nag-travel, nag-date kahit kasal na. May mga gabi na after office hours, yayayain siya ni JC. Dinner. Saan? Get dressed. Saan nga? Basta. Ano ko? Kidnap victim? Ang ingay mo. Kasalanan mong pinakasalan mo ko. Minsan, dinala siya nito sa maliit na restaurant kung saan sila unang nag-date. Anniversary ba? No. Birthday ko? No. May kasalanan ka? Napailing si JC.
Pwede ba ang gusto lang kitang ilabas? Kahina-hinala. Ngunit nakangiti siya buong gabi. Nagmagdesisyon silang magkaroon na ng anak, excited sila. Bumili si Carla ng maliit na medyas. Tinago niya yon sa drawer. Para saan yan? For someday. Hindi nagsalita ang lalaki. Hinawakan lang siya sa bewang at marahang hinalikan sa noo. Someday. Lumipas ang 6 na buwan, wala. 1 taon, wala pa rin. Nagsimula silang magpatingin. Mga laboratory test, hormonal tests, ultrasound, supplement, calendar, ovulation tracking. Naging schedule ang dating natural nilang intimacy. At yun ang unang bagay na hindi napansin ni Carla na unti-unting sumisira sa kanila. Tonight, sabi niya minsan habang kumakain, napatingin si JC. Ano? Ovulation day. Napabuntong hininga ito. Nasaktan siya. Bakit parang meeting? Pagod ako. Hindi naman sinabi kong ngayon din. Carla, please. Tumahimik siya. Kinagabihan, nakahiga silang magkatalikod. Hindi siya makatulog. Maya-maya, may kamay na yumakap sa kanyang bewang. Sorry. Hindi siya lumingon. Okay. Hindi okay. Napapikit siya. Pagod na rin ako, JC. Mahigpit siya nitong niyakap. Ako rin. Ngunit sa mga sumunod na buwan, hindi na baby lang ang problema. Pati mga tao sa paligid nila. Sa family reunion. O Carla, wala pa rin? Ngumiti siya. Wala pa po. Out of stock? Nagtawanan ng iba. Hindi si JC. Sa kotse pa uwi, tahimik ito. Ano? Tanong ni Carla. Hindi mo kailangang gawing joke lahat. Mas gusto mo bang umiyak ako sa harap nila? Hindi sumagot ang lalaki. Tsaka, hindi naman nila business. Hindi. Then bakit mukha kang napahiya? Napatingin ito sa kanya. Hindi ako napahiya. Then sabihin mo. Pagod ako. Iyon na naman, pagod. Unti-unting naging paboritong salita ni JC at naging kinatatakutang salita ni Carla. Isang umaga, gising na gising si Carla kahit 5:00 pa lang. Nasa banyo siya. Hawak ang pregnancy test. Isang guhit muli. Umupo siya sa malamig na sahig. Hindi siya agad umiyak. Parang nasanay na ang katawan niyang ma-disappoint. Pero ilang minutong lumipas, tumulo rin ang luha. Kumatok si JC. Carla, Sandali. 30 minutes ka na. Nagme-meditate ako. Carla. Pinunasan niya ang muka. Binuksan niya ang pinto. Nakita agad ni JC ang hawak niya. Bumaba ang tingin nito. Negative? Tumango siya. Akala niya yayakapin siya. Hindi. Lumabas ang lalaki. May meeting ako. Napakurap si Carla. That's it? Huminto si JC. Anong gusto mong sabihin ko? Hindi siya nakasagot. Dahil yun mismo ang problema. Hindi niya alam kung anong gusto niyang marinig. Siguro, okay lang, may next time. Mahal pa rin kita. Hindi ka kabiguan. Kahit alin. Ngunit walang sinabing asawa niya. Umalis ito, isinara ang pinto. At naiwang siyang mag-isa kasamang isang guhit. Nang gabing yon, maaga siyang natulog. Nagising siyang may kumot na maayos na nakatakip sa kanya. May baso ng tubig sa bedside table. May vitamins. At may pagkain sa kusina. Alam niyang si JC yon. Yon ang problema sa asawa niya. Mabait pa rin. Maalaga pa rin. Pero hindi na marunong magsalita. At minsan, hindi sapat ang pagmamahal na kailangan mo pang hulaan. 5 wedding anniversary nila. Nag-leave si Carla. Siya mismong nagluto. Pasta, steak, cake. Binuksan niya ang wedding album habang naghihintay. 7:00, wala. 8:00, nag-message siya. Anong oras ka? Scene. Walang sagot. 10:00 nang bumukas ang pinto. Pumasok si JC. Hindi nito agad napansin ang kandila o nagkunwaring hindi napansin. Happy anniversary, sabi ni Carla.
Huminto ito. Happy anniversary. That sounded romantic. I'm tired. Expected ko na. Tinanggal ni JC ang jacket. May dinner. Nakakain na ako. Doon siya nasaktan. Hindi napansin ng lalaking pagbabago sa mukha niya. O baka napansin nito at wala na lang lakas magsalita. May result ba sa bagong test? Tumingin si Carla rito. Negative. Bumaba ang tingin nito. Walang reaksyon. Natawa siya. I swear, kapag nagkaroon tayo ng anak, ipapa-DNA test ko muna kung tao. Baka calendar ang tatay. Carla. Ano? Not tonight. Exactly. Not tonight. Not tomorrow. Not ever. Napatingin ito. Anong ibig mong sabihin? 5 years, JC. I know. Hindi mo nga maalalang dinner natin. I said I'm sorry. Hindi ka nag-sorry. Napahinto ito. Napatawa si Carla. Wow, kahit apology, kailangan kong i-imagine. Carla. Nakakapagod. Tumigas ang mukha ni JC. Ako rin. Doon siya napahinto. Ano? Ako rin. Napapagod. Sa akin? Hindi sumagot ang lalaki. At sa hindi natin pagkakaroon ng anak? Tumahimik. Tumulo ang luha ni Carla. May problema ba sa akin? Don't do this. I'm asking. Not now. Bakit? Kailan? Kapag menopause na ako? Carla. Napatahimik siya. Bihirang-bihira siyang sigawan nito. Huminga ng malalim si JC. Sorry. Pinunasan niyang luha. May mahal ka na bang iba? Napatigil ito. At nang hindi agad sumagot, lumubog ang tiyan niya. Si Celine? Carla. May communication kayo? Hindi sumagot. Sumakit ang dibdib niya. Good night. Tumalikod siya. Ngunit bago siya makaakyat, narinig niya ang mahinang boses nito. I never stopped loving you. Napapikit si Carla. Hindi siya lumingon. Then why does it feel like you already left? Walang sagot. At sa gabing dapat ipinagdiriwang nila ang 5 taon nilang kasal, pareho silang natulog sa iisang bahay ngunit magkaibang mundo. Kinabukasan, naiwan ni Jacing cellphone nito sa sofa. Tumunog. Hindi naman talaga ugali ni Carla mangialam. Ngunit kitang-kita sa screen ang pangalan. Celine. At ang message, we need to talk about the baby. Naramdaman niyang lumamig ang mga kamay niya. Baby. Celine. Baby. Parang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang salita sa utak niya. Bumukas ang pinto. Bumalik si JC. Naiwan kong phone ko. Hindi gumalaw si Carla. Nakita ko. Namutla ang lalaki. Carla. Itinaas niya ang cellphone. Congratulations. Carla. Let me explain. Anak mo? Hindi ko pa alam. Excuse me? I said I don't know yet. Napakagandang sagot. Lumapit siya. Habang ako nag-i-inject ng hormones, umiiyak tuwing regla ko. Binibilang ang araw kung kailan tayo pwedeng gumawa ng batang parang company project. May ibang babaeng nagsasabing, may anak ka? From before. Before? Before you. Then bakit ngayon lang lumitaw? Hindi ko alam. DNA. We'll do it. Napailing siya. Bakit hindi mo sinabi? Hindi makasagot si JC. Kumirot ang dibdib niya. Alam mo ba kung anong pinakamasakit? Carla. Hindi na yung bata. Tumulo ang luha niya. It's that you didn't trust me enough to tell me. Lumapit ito. Wag. Tumigil si JC. Don't touch me. Carla. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Yung possibility na may anak ka sa kanya? O yung katotohanang parang ako lang ang outsider sa sarili kong marriage? I swear, wala akong affair.
Hindi ko tinatanong kung may affair ka. Napatingin siya rito. Tinatanong ko kung asawa mo ba ako. Hindi nakasagot si JC at doon talaga siya nasira. 3 araw halos walang usapan hanggang maglabas si Carla ng maleta. Pagpasok ni JC sa kwarto, nakita siya nitong nagtitiklop ng damit. Anong ginagawa mo? Moving out. Saan? Sa Mars. Kulang sa lalaki dun. Carla. Napatigil siya. Don't. Huwag ano. Huwag kang umalis. Napatingin siya rito. Give me one reason. Mahal kita. Not enough. Nasaktan ang mukha ng lalaki. Tell me the truth. Hindi nagsalita si JC. Ayan. Bumalik siya sa pagtitiklop. Lumapit ito. Kailangan ko lang ng panahon. For what? I need to fix something. With Celine? No. Then what? Silence. Napatawa si Carla. Nakakapagod mahalin ng taong kailangang hulaan. Umupo si JC sa gilid ng kama. Ngayon lamang niya napansing napakapayat nito. Parang lumalim ang ilalim ng mga mata. Nawala ang karaniwang tikas. Lumuhod siya sa harap nito. May sakit ka ba? Mabilis itong umiwas ng tingin. Napakunot ang noo niya. JC? Pagod lang. Lahat na lang pagod. Hinawakan niya ang mukha nito. Mahal mo pa ba ako? Tumango. Yes. Then stay. Napapikit ito. Hinawakan ang kamay niya at hinalikan ng palad. Nanginginig ang dibdib ni Carla. Ang daya mo. Tumingin ito. Bakit? Hindi ka sweet for months, tapos ngayon ganyan. Bahagyang ngumiti ang lalaki. At madaldal ka pa rin kahit umiiyak. Natural. Natawa ito ng mahina. Nakita niya sandali ang dati niyang asawa. At yun ang nagpatumba sa lahat ng depensa niya. Yumakap siya rito, mahigpit. Hinalikan siya ni JC sa buhok. Carla. I love you. Please don't leave. Hindi sumagot ang babae. Napaluha siya. Please. Mahigpit siyang niyakap nito. Nang gabing yon, naghalikan sila na parang parehong may gustong tandaan. Walang pilitan, walang galit. Tanging 2 taong parehong takot, ngunit hindi marunong aminin kung gaano kalaking takot nila. Nang humiga sila, isinandal ni Carl ang ulo sa dibdib nito. Naalala mo yung first date natin? Unfortunately. Hinampas niya ang dibdib nito. Masungit. You spilled coffee on me. Accident. You laughed. Funny kasi mukha mo. Gusto mong ipa-deport ako? Ngumiti si JC. Then you asked me for another date. I was curious. Curious? Kung ganito ka talaga kaingay. At? You are. Umangat si Carla at tinitigan nito. Regret? Hinaplos nito ang buhok niya. Never. Hinalikan niya ito. At nang gabing yon, sa unang pagkakataon sa maraming buwan, natulog silang magkayakap. Ngunit kinabukasan, malamig ang kabilang bahagi ng kama. Wala na si JC. May sobre sa mesa. I'm sorry. You deserve a life I may no longer be able to give you. Hindi agad umiyak si Carla. Umupo lamang siya, binasa ulit. At ulit. Hanggang hindi na niya makita ang mga salita dahil sa luha. Coward. Napahagulgol siya. Napakaduwag mo, JC. Lumipat si Carla sa probinsya kung saan nakatira ang tiyahin niyang si Tia Beth. Maliit ang bayan, tahimik, may palengke, may health center. May mga kapitbahay na mas updated sa buhay ng lahat kaysa social media. Unang araw pa lang, Iha, inuman ka ba ng asawa mo? Napangiti si Carla. Hindi po, nag-field trip lang. Gaano katagal? Indefinite. Napailing si Tia Beth. Tumigil ka nga sa pagbibiro. Kapag tumigil ako, iiyak ako. Doon siya niyakap ng tiyahin. Then umiyak ka. At umiyak nga siya.
Nang maubos ang luha, nagdesisyon siyang kailangan niyang mabuhay. Hindi dahil wala na siyang mahal, kundi dahil kung hindi niya aalagaan ang sarili niya, sino? Nag-volunteer siya sa isang health NGO na tumutulong sa buntis, bata at mahihirap na pamilya. Doon niya nakilala si Nurse Minda. Unang tingin pa lang nito sa kanya, "May asawa ka?" "Meron." "Nasaan?" "Hindi ko alam." "Patay?" "Hindi pa." Natawa si Minda. "Gusto kita." "Thank you. Marami akong fans." Unti-unti, nagkaroon siya ng routine. Morning outreach, health education, packing vitamins, pagbisita sa buntis. Sa unang pagkakataon, hindi pregnancy niya ang pinag-uusapan. Pregnancy ng ibang tao. At kakaiba man, gumaan ang pakiramdam niya. Isang umaga, naamoy ni Carla ang pritong itlog. Nagsuka siya. Sumunod na araw, naamoy ang kape. Suka. Sumunod, toothpaste. Suka. Tiningnan siya ni Minda. "Buntis ka?" "Or dying." "Pregnancy test?" "Bossy." "Test?" Pumunta siya sa banyo. Habang naghihintay, nanginginig ang kanyang kamay. Ayaw niyang umasa. Napakaraming beses na siyang umasa. Nang tingnan niya, 2 guhit. Nanigas siya. "Hindi pwede." Tinitigan niya. 2 pa rin. Hinugasan niya ang test. "Ay, tanga." Kumuha ng panibago. 2 guhit. Umupo siya sa toilet seat. Napatawa. Halos umiyak. "Lord!" Hinawakan ng tiyan. "Seriously?" Kumatok si Minda. "Anong resulta?" Hindi siya makasagot. Binuksan ni Minda ang pinto. Nakita niya ang test. Napatalo nito. "Buntis ka!" "Shh! Buntis ka!" "Hoy!" Yumakap ito. Tumawa't umiyak si Carla. "Nandito siya." Hinimas niya ang tiyan. "Baby." Naging tahimik ang paligid. Biglang naisip niya si JC. Kinuha ang cellphone. Nag-type. "I'm pregnant." Tinitigan yon. Mahabang mahaba. Dahan-dahang nag-type ulit. "It's yours." Pagkatapos, binura lahat. "Hindi mo sasabihin?" Tanong ni Minda. "Hindi ko alam." "Karapatan niyang malaman." "Karapatan ko rin sanang malaman kung bakit niya ako iniwan." Tumahimik si Minda. Kinabukasan, nagpa-check up siya. Confirmed. Pregnant. Nang marinig niya ang heartbeat sa unang ultrasound, napahawak siya sa bibig. "That's my baby?" "Opo." Mabilis, malakas, buhay. Umiyak si Carla. "Hi." Kinunan niya ng picture ang ultrasound. Sa gabi, inilagay niya yon sa bedside table. "Okay, baby. Tayong 2. Actually, 3. Kasama si Tia Beth. At 4 si Minda. At apparently, buong barangay dahil sure akong malalaman nila bukas." Parang may maliit na kilite sa puso niya. "Pero mommy na ako." Ngumiti siya. "At warning, kapag namana mo pagiging masungit ng daddy mo, mag-uusap tayo." Habang lumalakas si Carla, kabaliktaran naman ang nangyayari kay JC. Mga buwan bago pa sila tuluyang magkawatak, na-diagnose na siya ng lymphoma. Nagsimula yon sa hindi maipaliwanag na pagkapagod, pagbaba ng timbang, lagnat, mga test, hanggang dumating ang diagnosis. Hindi niya sinabi kay Carla. Nung unang araw, umuwi siya at nadatnan ng asawa na natutulog sa sofa. May hawak itong fertility brochure. Sa mesa, may listahan ng possible treatments. Umupo siya sa tabi nito. Hinawakan ng buhok. Gusto niyang sabihin, "Carla, may sakit ako." Pero biglang gumalaw ito. "JC?" "Go back to sleep." "Anong oras na?" "Late." Hinawakan nito ang kamay niya. "May doktor tayo next week." Tumango siya. "For fertility." "Yes." Ngumiti si Carla.
Maybe this time. At doon siya natakot. Paano kung hindi siya gumaling? Paano kung kailangan nitong alagaan siya habang nawawala ang lahat ng pangarap nilang pamilya? Paano kung makulong si Carla sa isang asawang may sakit? Mali-mali, maling-mali ang naging desisyon niya. Pero sa utak ni JC noon, pagmamahal ang paglayo. Kapag siya ang nawala, makakapagsimula ulit si Carla. Iyon ang paniniwala niya. Hanggang dumating si Celine. May bata raw itong posibleng anak niya mula sa panahon bago niya nakilala si Carla. Lalong nagulo ang lahat. Hindi dahil gusto niyang balikan si Celine, kundi dahil kung totoo, may responsibilidad siya. At sa gitna ng takot, sakit, treatment plans at guilt, lalo siyang nanahimik. Hanggang mawala si Carla. At sa kanya napagtanto na maaring ang pinakamasakit na ginawa niya ay hindi ang pag-alis, kundi ang pagtanggi sa asawang mahal siya ng karapatang pumili. Hindi glamorous ang pregnancy. Unang trimester pa lang, nakikipagdigma na si Carla sa morning sickness. Na hindi morning. Morning, noon, night. Bakit morning sickness ang tawag dito kung 24 hours? Reklamo niya. Marketing, sagot ni Minda. Scam. Nagkaroon siya ng cravings, manggang hilaw, ice cream, at minsan, gusto ko ng fried chicken. Bumili tayo. Hindi. Bakit? Amoy pa lang masusuka ako. Then anong gusto mo? Fried chicken. Tiningnan siya ni Tia Beth. Ano ba talaga? Umiyak si Carla. Hindi ko rin alam. Natawa ang tiyahin. Mga buntis talaga. Don't laugh at me. Maya-maya, tumawa rin siya. Sa gabi, kinakausap niya ang tiyan. Anak, medyo complicated ang mommy mo. Pagdating ng ikalawang trimester, lumaki ang tiyan niya at unang beses niyang naramdaman ang sipa. Napahinto siya habang naglalagay ng vitamins sa kahon. Minda! Ano? Gumalaw! Normal yan. Gumalaw! Dumating si Minda. Hinawakan ng tiyan. Hello, baby! Sumipa ulit. Napaluha si Carla. Parang isda. Beautiful comparison. Hindi ko alam paano i-describe. Nang gabing yon, kumuha siya ng video. Muntik na itong isend kay JC. Muli, hindi niya ginawa. Pero hindi nagalit ang dahilan. Takot. Paano kung hindi ito sumagot? Paano kung may bago ng buhay? Paano kung mas masakit kapag muli itong nawala? Kaya itinabi niya ang phone. Sorry, baby. Hinimas ang tiyan. Hindi dahil ayaw ko sa daddy mo. Huminga siya. Dahil mahal ko pa rin siya. At yun ang katotohanang pinakakinaiinisan niya. Lumabas ang DNA result. Hindi anak ni JC ang batang ipinakilala ni Celine. Tahimik siyang nakaupo sa klinik. Hawak ang papel, nasa tapat niya si Celine. I'm sorry. Hindi nagsalita si JC. Please say something. Tumingin ito sa kanya. Why? Napaiyak ang babae. I thought... You thought what? Na baka kapag nalaman mong may anak tayo, babalikan kita. Celine, I'm married. I know. I love my wife. I know. You know she was already struggling. Napalunok ito. I didn't know everything. But you knew enough. Tumayo si JC. I'm sorry. Your apology isn't the one I need. JC, don't contact me again. Please, enough. Umalis siya. Sa kotse, hindi agad pinaandar ang makina. Kinuha niyang litrato ni Carla sa wallet. Lumang photo booth picture. Si Carla nakadila. Siya nakasimangot. Sa ikalawang picture, hinahalikan siya nito sa pisngi. Sa ikatlo, nakangiti na rin siya. Hinaplos niya ang larawan. I was trying to protect you. Tumulo ang luha. But I destroyed us instead. Habang lumilipas sa mga buwan, nagkaroon ng bagong pamilya si Carla. Hindi kapalit ni JC,
Hindi ganon. Pero mga taong nagpapaalala sa kanya na hindi natatapos ang buhay dahil nasirang isang bahagi nito. May matandang pasyente na laging nagdadala sa kanya ng saging. May buntis na teenager na tinuturuan niyang huwag matakot. May batang palaging humahawak sa tiyan niya. Baby boy? Hindi pa natin alam. Girl? Bakit? Maganda ka? Napangiti si Carla. Good logic. Sa gender scan, nalaman niyang lalaki. Umiyak siya ulit. Boy, anong pangalan niya? Tanong ni Minda. Elian. Anong ibig sabihin? God has answered. Tumahimik si Minda. Napangiti si Carla kahit nangingilid ng luha. Matagal ko siyang hinintay. At sa gabing yon, isinulat niya ang pangalan sa notebook. Elian Salazar. Napahinto siya. Salazar. Yun ang apelido ni JC. Hindi niya kayang alisin ito. Dahil kahit nasaktan siya, hindi niya kayang ipagkait kay Elian ang katotohanan. Hindi pa eksaktong due date nang magsimula ang contractions. Nasa outreach si Carla. Bakit? Anong nararamdaman mo? Tanong ni Minda nang makita siyang napahawak sa tiyan. Gas. Makalipas ang 10 minuto. Ano, gas pa rin ba? Malakas na gas. Nang mapaupo siya sa sakit. Naku, labor na yan. Hindi pa, Minda. Hindi pa. Baby decides. Sabihin mo sa anak ko, may calendar tayo. Dinala siya sa public hospital. Pawis na pawis. Takot na takot siya. Masakit ang kanyang pakiramdam. Huminga po kayo. Humihinga nga ako. A deep breath. Kapag sinabi mo ulit breathe, ikaw ilalagay ko dito. Napatawa ang nurse. Palaban? Hindi palaban. In pain. Nang biglang tumindi ang contraction, napamura siya. Nasaan pong asawa niyo? Tanong ng nurse habang chinecheck siya. Napasinghap si Carla. Good question. At sa sandaling yon, may lalaki sa doorway. Hindi niya agad nakilala. Mas payat ito at mas maputla. May takip ito sa ulo. Ngunit ang mga mata... JC? Napatigil ito. Tumingin ito sa kanyang tiyan at nagbagong buong mukha nito. Carla. Napapikit siya. Not now. Buntis ka? Tiningnan niya ito ng masama. Hindi. May watermelon ako sa loob. Carla. Nagli-labor ako, JC. Anak ko ba siya? Natahimik siya. Nakita niya ang takot. Pag-asa, sakit. Lahat sa mga mata nito. Yes. Parang nawalan ng lakas ng tuhod si JC. Lumapit ito. Why didn't you tell me? Why didn't you tell me why you left? Natigilan ito. Fair. Exactly. Sumakit ulit ang tiyan niya. Aray! Mabilis itong lumapit. Can I help? Pwede mong kunin ng sakit. Kung pwede lang sana, Carla. Napatigil si Carla. Iyon ang boses ng dating JC. Mahina, concerned. Lumapit ito. Can I hold your hand? Hindi siya sumagot. Inabot niya ito mismo. Kapag binali ko fingers mo, kasalanan mo rin ang pagle-labor kong to. Carla. Technically true. Sa kabila ng tensyon, natawa ang nurse at si JC tumawa rin. Mahina, kilala at sa gitna ng sakit, muntik maiyak si Carla. Mahabang oras ang labor. May mga sandaling gusto nang sumuko ni Carla. Hindi ko na kaya. Hinawakan ni JC ang mga kamay niya. Kaya mo yan. Hindi. Carla, tumingin ka sa akin. Nandito ako. Naluha si Carla. You left. Nasaktan ang mukha nito. I know. Then don't say you're here. Mahigpit nitong hinawakan ang kamay niya. Pero nandito na ako ngayon. Isa pang contraction ang dumating. Sumigaw si Carla.
Nurse! I hate him! Normal po yan, ma'am. Hindi normal. 5 years ko na siyang hate. Carla, Shut up! Makalipas ang napakahabang oras, isang iyak, maliit, malakas, buhay. Baby boy. Parang tumigil ang mundo. Napahagulgol si Carla. Tinala ang sanggol sa dibdib niya. Ay, hinawakan niyang maliit na pisngi. Elian, tumulo ang kanyang luha. ay anak. Nasa gilid niya si JC. Umiiyak rin ito. Tahimik. Tiningnan siya ni Carla. Come here. Nagulat ito at lumapit. Ikaw, Daddy. Napalunok si JC. Pwede ko ba siyang hawakan? Oo naman. Hinawakan nito ang maliit na kamay ni Elian. Biglang kumapit ang daliri ng sanggol. Doon tuluyang bumigay si JC. Umiyak ito. Hindi tahimik na luha kundi hagulgol ng lalaking parang biglang nagbigyan ng dahilan upang ipaglaban ang buhay. Ay, Elian. Nanginginig ang kanyang boses. I'm your daddy. Nakatitig si Carla. Sa loob ng ilang segundo, naisip niya. Ito sanang buhay nila. Kung nagsabi lang siya, kung nagsabi lang si JC, kung hindi sila parehong natakot. Makalipas ang ilang oras, nasa room na sila. Natutulog si Elian, hawak ni JC. Relax, hindi siya glass. Small. Baby nga. Parang mababali kasi. CEO ka. Kaya mo yan, no? Hindi ako trained sa ganito. Ako rin naman. Ngumiti si JC. Nang iangat nito ang kamay, may napansin si Carla. Hospital bracelet. Hindi visitor. Patient. Napakunot ang kanyang noo. Ano yan? Mabilis itong binaba ang kamay. Wala to. JC. Carla, pagod ka. Don't. Nawala ang ngiti niya. Please, wag mo na akong gawing tanga ulit. Tumahimik ang lalaki. Bakit patient bracelet? Inilagay nito si Elian sa bassinet. Umupo ito. Matagal bago ito nagsalita. I have lymphoma. Hindi ito naintindihan agad ni Carla. Ano? Lymphoma. Nanigas si Carla. Cancer? Tumango si JC. Parang bumagsak ang buong silid. Kailan pa to? Before we separated. Napatingin siya rito. Before? Yes. Bago pa ang kay Celine? Oo. Bagong anniversary natin? Oo, Carla. Napaluha siya. Alam mo na? Oo. Tumayo siya kahit masakit sa katawan niya. Carla. Wag. Lumapit ito para alalayan siya. Tinulak niya ang kamay. Huwag mo ko hawakan. Carla, please. Iniwan mo ko dahil may cancer ka? Tumango ito. Parang hindi siya makapaniwala. Napakatanga mo, JC! Napaiyak ito. Alam ko. Hindi mo alam. Hinampas niya ng mahina ang dibdib nito. Akala mo, anong ginawa ko habang wala ka? Carla. Akala ko hindi mo na ako mahal. Isa pang hampas. Akala ko mas gusto mo si Celine. Isa pa. Akala ko, iniwan mo ako dahil hindi kita mabigyan ng anak. Tuluyan siyang napahagulgol. Hinayaan siyang hampasin ni JC. I'm sorry. Hindi sapat ang sorry mo. Alam kong hindi sapat. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Natakot ako. Pati ako. Tumahimik siya. Humihikbi siya. Hindi mo ako binigyan ng choice. Lumuluha si JC. I thought if I left, you'd move on. With what? A receipt? Halos mapatawa ito sa gitna ng luha. Carla,
Hindi romantic ang pag-iwan sa asawa mo dahil may sakit ka. Alam ko. Hindi noble. Alam ko. Stupid. Yes. Very stupid. Yes. Extremely. Yes. Humina ang galit niya. At nang makita niya kung gaano kapayat ang mukha nito, parang may humawak sa puso niya. Lumapit siya. Tanga. Yumakap siya rito. Mahigpit. Nanginginig ang katawan ni JC. I was afraid you'd watch me die. Umiyak si Carla sa balikat nito. And I was afraid you stopped loving me. I never did. Then you should have trusted me. I should have. Tahimik silang nagyakapan. Hindi yon reconciliation. Hindi pa. Pero yun ang unang pagkakataong pareho nilang sinabing totoo. Pagkalabas ni Carla sa ospital, nanatili si JC malapit sa kanila. Hindi dahil sinabi ni Carla na bumalik na sila. Malinaw siya. Hindi porke may anak tayo, okay na tayo. I know. Hindi porke may cancer ka, automatic forgiven. I know. Hindi porket gwapo ka. Napataas ang kilay ni JC. Continue. Nothing. Ngumiti ito. Akala ko ba masungit ako? Masungit na gwapo, unfortunately. Namimiss mo? Don't push it. Umupa si JC ng maliit na bahay malapit sa kanila. May treatment pa rin siya sa city at regular check-ups. Ngunit bawat araw na kaya niya, pumupunta siya para tumulong kay Elian. Unang diaper change. JC! Ano? Baliktad! Hindi. Nasaan ang adhesive? Tinitigan nito. CEO of a corporation defeated by Pampers? Different industry. Strategic incompetence. Makalipas ang ilang araw, expert na ito. Minsan nagising si Carla ng 2:00 ng madaling araw. Tahimik si Elian. Nagtaka siya. Lumabas, nakita si JC sa rocking chair. Karga ang anak. Kumakanta. Napangiwi siya. Stop! Nagulat ito. Why? Sintonado. Natulog naman. Baka defense mechanism. Napangiti si JC. Go back to sleep. Paano ikaw? I'll put him down. Nakatitig si Carla sa eksena. Ang lalaking akala niya hindi interesado sa pamilya, hawak ang anak nila na parang pinakamahalagang bagay sa mundo. Umupo siya sa kabilang sofa. JC? Masaya ka? Tumingin ito kay Elian. Terrified. That's not the question. Ngumiti ito. Yes. At tumulong isang luha. Very. Minsan, hindi nakaalis si JC papuntang treatment dahil ng hina. Nalaman ni Carla. Sasama ako. No. Excuse me? My baby. Nandiyan naman si Tia Beth. Carla. Don't start. Tahimik ang biyahe. Sa ospital, nakita niya ang mundong itinago nito. Mga gamot, pagod. Mga nurse na kilala siya. Sir JC, ito po bang asawa niyo? Napatingin si Carla. Hindi sumagot si JC. Siya ang sumagot. Complicated. Natawa ang nurse. Umupo siya sa tabi nito habang treatment. Makalipas ang 1 oras, nanlamig ang kamay ni JC. Hinawakan niya ito. Hindi ito tumingin sa kanya. Hindi mo kailangan gawin to. Ang alin? Ang pumunta dito. Napatingin siya. That's exactly what spouses are supposed to do. Carla. Galit pa rin ako. I know. Pero hindi ibig sabihin na galit ako. Gusto kitang mag-isa. Naluha si JC. That's what I fail to understand. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay nito. Kaya matuto ka. Hindi sila agad bumalik bilang mag-asawa. Naging parang strangers na dating magkasintahan. May awkwardness, may attraction, may galit. At may napakaraming alaala. Isang hapon, nagpunta si JC sa NGO event ni Carla. Nakita siyang nakikipaglaro sa mga bata. Ngumiti ito. Anong tinitingin-tingin mo? You. Bakit? Different. Mas maganda? Mas maingay. Same then. Napangiti si JC.
Mas strong. Napatahimik siya. Because I had to be. Nawala ang ngiti nito. I know. Maya-maya, umulan. Nagsiksikan sila sa maliit na waiting shed. Magkalapit. Sobrang lapit. Move, sabi ni Carla. Wala nang space. Ang laki mo kasi. Not my fault. Kasalanan mo lahat. Napangiti ito. Still angry? Lifetime package. Tumulong ulan sa buhok niya. Inabot ni JC at pinunasan sa noo. Napatigil siya. Pareho silang natahimik. Don't. Sorry. Pero siyang humawak sa wrist nito. Nagkatinginan. Hindi niya alam kung sinong unang lumapit. Basta isang sandali, magkalapit ang mukha nila at naghalikan. Mahina, maingat. Hindi tulad ng dati. Walang karapatan. Walang assumption. Tanong muna ang unang dampi ng labi. Nang hindi umatras si Carla, mas lumalim ng konting halik. Paghiwalay na, bad idea. Probably. Don't look happy. I'm not. Liar. Ngumiti si JC at biglang bumilis ang tibok ng puso ni Carla na parang first date nila. Isang gabi, nadatnan ni Carla si JC sa veranda ng inuupahan nito. Tahimik. Hindi ka umuwi sa amin? Pagod ako. Umupo siya. Sabihin mong totoo. Napatingin ito. Takot. Takot ako. Saan? Sa scan. Kinabukasan ng follow-up. Hinawakan niyang kamay nito. Possible bad result? Oo. Takot ako maging masaya. Bakit? Because every time I look at you and Elian, Napapikit ito. I want more time. Naluha si Carla. Then ask for it. Hindi ko alam kung paano. Subukan mo bukas. Napatingin ito. Huwag mo munang problemahin ng 20 years. Hinawakan niyang pisngi nito. Tomorrow muna. Then, Next tomorrow. that's not how English works. Shut up. Ngumiti rin siya. Stay tonight? Natahimik siya. Hindi ito sexual invitation. Takot lang. Umupo silang magkatabi sa kama. Nang humiga, nakatalikod si Carla. Maya-maya, Can I hold you? napapikit siya. Yes. Dahan-dahang yumakap si JC mula sa likod. Parang takot itong masyadong higpitan. Hinawakan ni Carla ang kamay nito. You still smell the same? Hospital? Perfume? Good. I miss this. Ako rin. At sa unang pagkakataon matapos ang kanilang paghihiwalay, natulog silang magkalapit. Hindi dahil sa takot na yun ang huling gabi, kundi dahil gusto nilang may bukas. Nang mas maging stable ang kondisyon ni JC, niyaya niya si Carla sa maliit na chapel. Magdating, bakit dito? I need to talk to you. Kung break up ulit, sinusuntok kita. No. Lumuhod si JC. Napalayo si Carla. Hoy! I'm not proposing. Then tumayo ka. Kailangan ko sabihin to. Carla, I'm sorry. Tumulo agad ang luha niya. For every appointment where I made you feel alone. For every negative pregnancy test where I acted like I was disappointed in you. Nanginginig ang labi ni Carla. I was disappointed too, but never in you. For every time I allowed you to think your worth depended on becoming a mother. Lumapit siya ng konti. For Celine, for keeping the possibility of that child from you. And most of all, for taking away your choice when I got sick. I thought leaving was love. It wasn't. It was fear. Napahagulgol si Carla. Ang tagal kong hinintay marinig yan. I know. Hindi sapat ang sorry. Alam ko. Hindi pwedeng bumalik lang sa dati. I don't want old marriage. Napatingin siya. I want a better one. I loved you badly.
And I want to learn how to love you honestly. Lumapit si Carla, hinawakan ang mukha nito. Hindi sapat ang love ko, hindi mo ako pinagkakatiwalaan. I know. Hindi heroic ang pagiging martir. Napaka-stupid mo. Ngumiti ito habang umiiyak. Alam ko. Natawa siya sa gitna ng luha. Mahal pa rin kita. Napapikit ang lalaki. Parang yon ang pinakamatagal nitong hinintay. Can I kiss you? Ngayon ka pa? Ngayon ka pa polite? Carla. Yes. Hinalikan siya nito. Mahaba, malambing. Punong-puno ng pangungulila. Hinawakan niya ang batok nito. At sa sandaling yon, hindi nila binura ang nakaraan. Hindi nila kinalimutan ang sakit. Pinili lamang nilang huwag nang hayaang ang sakit ang magdesisyon para sa hinaharap. Nang tuluyang magdesisyon silang subukan muli, may kondisyon si Carla. Date me. Napakunot na o si JC. We're married. Separated. Still legally married. Don't lawyer me. So date? Yeah, Like before? exactly. Unang date nila ulit. Fast food. Napatingin si JC. Seriously? Bakit? Rich kid? I thought dinner. This is dinner. Umorder si Carla ng fries. Kinuha ni JC ang isa. Hoy, One fry. get your own. Marriage property. Separated tayo. Natawa si JC. Convenient. Sa pangalawang date, naglakad sila sa park kasama si Elian. Nang makatulog ang baby, umupo sila. Remember when you proposed? Yeah. Worst proposal. You said yes. Low standards. Want me to revoke it? Try. Ngumiti ito. Hinalikan siya sa pisngi. Kilig ka? No, Namula ka. mainit. Liar. Hinampas niya ito. Makalipas ang ilang buwan, bumalik ang natural nilang lambingan. Hindi minamadali. Hindi ginagamit para takpan ng problema. May isang gabing pagkatapos patulugin si Elian, naiwan silang magkalapit sa kusina. Nakatingin si JC. Ano? Nothing. May dumi ba ako sa muka? No. Then stop. Lumapit ito. Can I kiss my wife? Napangiti si Carla. Depends. On? Quality. Hinalikan siya nito. Una, maikli. Then muli, mas mabagal. Napakapit siya sa shirt nito nang maghiwalay. Rating? 6. 6? Try again. Napatawang lalakit muli siyang hinalikan. At sa gabing yon, sa pribadong katahimikan ng bahay, muling natutuhan nilang mag-asawa. Hindi dahil kailangan, kundi dahil pareho nilang pinili. Matapos ang lahat ng iyakan, sigawan, pagtatampo at pag-amin ng katotohanan, hindi naman biglang naging normal ang lahat kina Carla at JC. Hindi rin biglang bumalik sa dating pagiging mag-asawa nila. Sa totoo lang, mas naging awkward pa. Parang dating mag-asawang biglang napilitang muling mag-date habang may sanggol na kailangang palitan ng diaper kada 2 oras. At dahil doon, madalas hindi alam ni Carla kung maiinis ba siya, matatawa o kikiligin. Minsan sabay-sabay. Isang Sabado ng umaga, dumating si JC sa bahay ni Tia Beth nang mas maaga kaysa dati. Naka-polo shirt ito, maayos ang buhok at may dalang isang malaking paper bag. Napatingin si Carla mula ulo hanggang paa. May board meeting? No. Job interview? No. May aasikasuhin kang investor? No. Then bakit parang bibili ka ng kumpanya? Huminga si JC. I'm taking you out. Napakurap siya. Ako? Yeah. Sino pa? Si Tia Beth? Mula sa kusina, sumigaw ang tiyahin niya. Ako? Gusto ko? Napapikit si JC. Carla. Napangisi siya. Okay. Saan? Lunch. With Elian. Napatingin siya sa baby na nasa stroller. Romantic? Family package. Mas romantic.
Ngunit nang ihanda niyang diaper bag, napansin niyang kinuha ni JC yon. Ako na. Sure ka? Yeah. May 2 diaper sa side pocket. Wipe sa harap, extra shirt, burp cloth, milk bottle. I know. Paano mo alam? Napatingin si JC sa kanya. I prepared. Biglang kumabog ang dibdib niya. Wow, research? Basic preparation. Excited ka? No. Liar. Move. Napangiti si Carla. Hindi niya alam kung bakit ang simpleng bagay na alam nito kung saan nakalagay ang diaper ay parang mas romantic pa sa roses. Sa restaurant, hindi sila umupo sa sosyal na corner. Pinili ni Jacing table na malapit sa exit. Maluwag para sa stroller at malapit sa restroom. Strategic. Practical. Daddy mode. Tumingin si JC kay Elian. Maybe. Nang dumating ang pagkain, eksaktong nagsimulang umiyak ang sanggol. Napabuntong hininga si Carla. Timing? Ako na. Bago pa siya makatayo, kinarga na ni JC si Elian. Sure? Yeah. Public place? So? Baka umiyak ka rin. I survived chemotherapy. Tinaasan niya ito ng kilay. Fair. Tumayo si JC, karga ang anak, habang mahinang kinakausap. Okay, Daddy's here. Nakatingin lang si Carla. Hindi niya maiwasang ngumiti. Ilang buwan lang ang nakalipas, iniisip niyang baka hindi na sila muling maging pamilya. Ngayon, nanditong lalaking minsang umalis, sinusubukang patahanin ang anak nila habang may split up sa polo nitong mamahalin. Sinusubukang patahanin ang anak nila habang may split up sa polo nitong mamahalin. Pagbalik nito, may puting mancha sa balikat. Napatawa si Carla. What? Your shirt. Tiningnan ni JC. Great. Baby designer. Expensive. Exclusive. Inabot niya ang napkin at pinunasan ang balikat nito. Biglang napahinto ang kamay niya. Napansin niyang nakatingin si JC sa mukha niya. What? Nothing. Stop staring. You're beautiful. Napatigil siya. Excuse me? Nothing. Hoy, ulitin mo. No. JC? Napangiti ito. At doon siya kinilig ng sobra na kinailangan niyang uminom agad ng tubig. Hindi ka bagay maging sweet? Why? Suspicious. Still beautiful. Napababa ng tingin si Carla. Shut up. Ngumiti si JC. Blushing. Mainit dito. Air-conditioned. Shut up. Isang gabi, malakas ang ulan. Dahil hindi magandang panahon, pinatulog muna ni Tia Beth si JC sa guest room. Ngunit nagising si Carla bandang 2:00 ng madaling araw dahil umiiyak si Elian. Paglabas niya, nakita niyang nauna na si JC. Karga ang anak. Mahina nitong kinakantahan. At oo, sintunado pa rin. Please stop, sabi ni Carla mula sa pinto. Napalingon ito. You're awake. Pati kapitbahay siguro. Natulog na. Tiningnan niya si Elian. Tulog nga. Miracle! Dahan-dahang inilapag ni JC sa crib. Nang makasiguro silang mahimbing ang tulog, sabay silang lumabas. Malamig. Niyakap ni Carla ang sarili. Agad kumuha ng kumot si JC at binalot sa balikat niya. Napatingin siya. What? Nothing. You're staring again. Naalala ko lang. Ano? First year natin. Ngumiti si Carla. Aircon war? Yeah. 18 degrees. Kriminal ka. You survived. Barely. Natawa ito. Umupo sila sa sofa. Maya-maya, hindi niya namalayang nakasandal na siya sa balikat ni JC. Naramdaman niyang gumalaw ito. Akala niya lalayo, pero sa halip, inayos lang nito ang kumot at isinamang sarili sa ilalim. You, sir? Asawa. Natahimik pareho. Napakabilis ang salitang lumabas. Asawa, hindi separated, hindi complicated. Asawa. Napatingin siya kay JC. Ito rin ay nakatingin sa kanya. Carla. Can I hold you? Napakaliit ng tanong, pero mabigat. Tumango siya.
Dahan-dahang yumakap si JC. Hindi mahigpit, parang nagbibigay ng pagkakataong umatras siya. Hindi siya umatras. Sa halip, inilagay niya ang ulo sa dibdib nito. Narinig niya ang heartbeat. Mabilis ng konti. Napangiti siya. Nervous ka? No? Heartbeat mo, disagree. Shut up. Cute. Hinaplos nito ang buhok niya. Mahal pa rin kita. Natahimik siya. Ilang segundo bago siya sumagot. I know. That's all? Demanding? Ngumiti si JC. Huminga si Carla. Mahal din kita. Napapikit ang lalaki at naramdaman niyang humigpit ng konting yakap. Isang hapon, bumuhos ang ulan habang nasa labas sila ng NGO Center. Nagsisiksikan sila sa maliit na waiting shed. Malapit, sobrang lapit. Nakatayo si Carla sa harap ni JC dahil kulang ang space. Move? Where? Anywhere. Wall? Possible. Very kind. Thank you. Humampas ang hangin at may ilang patak na tumama sa mukha niya. Biglang nag-angat ng kamay si JC. Dahan-dahang pinunasan ng patak sa pisngi niya gamit ang hinlalaki. Napatigil si Carla. Ganon din si JC. Sorry. Sabi nito at ibababa na sana ang kamay. Nahawakan niyang wrist nito. Pareho silang napatingin sa magkahawak nilang kamay. Mabagal na lumapit ang mukha ni JC. Ngunit huminto ito bago tuluyang magdikit ang mga labi nila. Tell me to stop. Napalunok si Carla. Bakit? I don't want to assume. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso niya. Then don't stop. At doon siya hinalikan. Mahina muna, marahan, halos tanong. Ngunit nang hindi siya umatras, mas naging malalim ang halik. Napakapit siya sa dibdib nito. Naramdaman niyang hinawakan siya sa bewang. Walang pagmamadali, walang desperasyon. Pero sapat para kalimutan niya sandali na umuulan at nasa waiting shed sila. Nang maghiwalay sila, pareho silang hingal ng konti. Bad idea. Very. Then bakit nakangiti ka? I'm not. Liar. Lumapit ulit si JC. Still a bad idea? Maybe. Can I test? JC. Hinalikan siya ulit. Mas mabilis, mas mapang-asar. Nang maghiwalay sila, tinulak niya ito ng mahina. Abusado. You said maybe. Hindi yasang maybe. Noted. Pero nakangiti rin siya. Sa isang NGO event, may bagong volunteer na doktor. Mabait, madaldal, at halatang interesado kay Carla. Ma'am Carla, coffee tayo minsan? Ngumiti si Carla. Depende. Nasa kabilang side ng room si JC. Tahimik lang. Ngunit kitang-kita niyang nakakunot ang noo. Maya-maya lumapit ito. Elia needs you. Napakunot siya. Tulog? He might wake up. Really? Yeah. Tiningnan niya. Jealous? No? Sure? Yeah. Then okay. Bumalik siya sa doktor. Doc, sabi mo. Carla. Napalingon siya. Yes? Need to go. Why? Check up. Bukas pa? Natawa ang doktor. Sir, selos ba yan? Napatingin si JC ng malamig. No. Nagpigil ng tawa si Carla. Paglabas nila, grabe ka. What? Jealous. I'm not. Then bakit gusto mong umuwi? It's late. 4:30? Traffic. Nasa province tayo. Still traffic. Napahagalpak siya. JC? Tumigil ito. Tiningnan siya. I don't like him. Bakit? He likes you. Napangisi si Carla. So? Hindi naman kita girlfriend. Napalunok si JC. You're my wife. Nanlaki ng konting mga mata niya. Possessive? Fact. Separated wife. Still wife. Napatigil siya. Lumapit si JC. Do you like him? Napangiti si Carla. No. Halos bumaba ang tensyon sa mukha nito. Pero cute siya. Tumigas ulit. Napahagalpak siya. Carla. Joke?
You're impossible. Jealous. No. Very jealous. Hinawakan ni JC ang mukha niya at mabilis siyang hinalikan. Nagulat siya. Paghiwalay. What was that? Proof Proof of what? that I don't like him. Hindi logical. Worked. Namula siya. Arrogant. Still blushing. Isang umaga, naisip ni JC na ipagluto siya ng breakfast. Mali ang desisyon. Pagpasok ni Carla sa kusina, may harina sa counter, may batter sa sahig, at may isang pancake na kulay halos uling. Napatigil siya. What happened? Breakfast. Explosion yata. Tumingin si JC sa nasunog na pancake. It's edible. Weaponized. Try it. No. Carla. Gusto mo ba akong ma-ospital? Napatawa ito. Kinuha ni Carla ang spatula. Move. I can do it. Clearly. Watch. Naglagay ulit si JC ng batter. Sobra. Tumapon at natawa si Carla. CEO! Shut up. Lumapit siya mula sa likod. Hinawakan ang kamay nito sa spatula. Ganito. Napatigil si JC. Naramdaman niyang biglang naging tahimik ang lalaki. Malapit ang katawan nila. Sobrang lapit. Flip? Hindi gumalaw. JC? Ang pancake? Natawa siya. Na-distract? No. Liar. Bumaling siya at biglang nagkaharap sila. Masyadong malapit. Tumingin si JC sa labi niya. Carla. Ano? May flour ka. Saan? Sa halip na punasan, hinalikan siya nito sa gilid ng labi. Napakurap siya. Doon? Yeah. Sure? Maybe not. Abusado ka na naman? Ngumiti si JC. Still 6. Naaalala niya ang joke nila tungkol sa kiss rating. 5. 5. Needs improvement. Hinawakan siya nito sa bewang. Challenge accepted. Oy, pancake! Nasunog ulit. Naamoy nila. Naghiwalay. Natawa si Carla ng malakas. Perfect! Si JC naman ay napailing. Delivery na lang. Nagtithing si Elian. Iyak ng iyak. Alas 11, alas 12, alas 2. Pareho ng sabog sina Carla at JC. Nasa sofa si Carla, karga ang baby. Your son. Anak natin. Kapag umiiyak, anak mo. Kapag cute. Akin. Unfair. Life. Kinuha ni JC si Elian. Come here. Pagkatapos ng halos isang oras, nakatulog din. Pareho silang napahiga sa sofa. Pagod. Nakapatong ang ulo ni Carla sa hita ni JC. Hinahaplos nito ang buhok niya. Remember when we wanted a baby so badly? Yeah. Hindi natin alam, no? Anong hindi? That babies are terrorists. Natawa si JC pero pinigilan para hindi magising si Elian. Worth it. Yeah? JC? If we had known you were sick, What? would things have been different? Yes. How? I would have told you. That's obvious. I would have let you be angry. Good. I would have let you be scared. Naluha siya. And I would have stayed. Napapikit si Carla. Hinawakan ang kamay nito. You should have. I know. Pero nandito ka na. Tumingin ito sa kanya. Can I stay? Tonight? For as long as you let me. Naramdaman niyang kumirot ang puso sa magandang paraan. Then behave. Define behave. Don't steal blanket. You steal blanket. Lies. Documented. Napatawa siya. Dahil late na at umuulan, pinatulog ni Carla si JC sa kwarto nila. Awkward. Nagpalit siya ng damit sa bathroom. Paglabas, nakahiga na si JC sa pinakadulong bahagi ng kama. Napataas kilay siya. Takot ka? Respecting boundaries. Wow! Humiga siya sa kabilang side. May malaking gap.
Parang may invisible wall. Patay ang ilaw, tahimik. 5 minuto, 10. Carla, are you awake? No. Funny. Thank you. Tahimik ulit. Maya-maya. Cold. May kumot. Hindi enough. Drama. Can I come closer? Natahimik siya. Okay. Dahan-dahang lumapit. Yumakap mula sa likod. Napapikit si Carla. Pamilyar, comforting, nakakatakot din. Too much? No? Hinawakan niyang kamay nito sa bewang niya. JC, I miss this. Naramdaman niyang humigpit ang yakap. Me too. Bumaling siya. Magkaharap, mahinang ilaw mula sa bintana. Hinaplos ni JC ang pisngi niya. Still beautiful. Still suspicious. Ngumiti ito. Hinalikan siya sa noo, tapos sa pisngi, at huminto sa labi. Can I? Too polite. I learned. Good. Siya ang unang lumapit. Naghalikan sila ng dahan-dahan. Mahaba, malambing, walang kailangang patunayan. Nang maghiwalay. Rating? 7. Improving. Don't get confident. I already am. Arrogant. Hinalikan niya ulit. 8. Napangiti si JC. Progress. Isang hapon, dumating si JC na may dalang bouquet. Napangiti si Carla. Flowers? Pagtingin niya, hindi flowers. Chocolate bars, nakaayos na parang bouquet. Napatawa siya. Seriously? You said flowers die. So chocolate? You eat it. Efficient. Romantic. Debatable. Acceptable. Very. Kinuha niyang isang chocolate. May note. No. Boring. Kinuha ni Jacing maliit na card sa likod. Binasa ni Carla. For all the anniversaries I failed to make you feel loved. I can't redo them, but I can make sure the next ones are different. Nawala ang ngiti niya. Tumulo ang luha. Hey, why are you crying? Kasalanan mo. I thought you'd laugh. I was laughing. You're crying. Multitasking. Hinaplos nito ang mukha niya. Carla, Ano? I'll do better. Napatitig siya rito. Don't promise perfect. I won't. Promise honest. I promise. Hinalikan niya ito sa pisngi. Good. Ngumiti si JC. Only cheek. Earn the rest. Napatawa ito. Isang araw, sabay silang pumunta sa follow-up appointment ni JC. Magandang resulta, stable, mabagal ang improvement pero promising. Paglabas ng ospital, nakahinga ng maluwag si Carla. Celebration! Where? Street food. Napatingin si JC. No. Yes? Carla, Rich boy. I have a sensitive stomach. Drama. Dinala niya ito sa street food stall. Isaw, fishball, kwek-kwek. Tinitigan ni JC. Are these safe? Hindi ka mamamatay. Comforting. Trust me. Carla, historically, Hoy. Napatawa ito. Pinakain niya ng fishball. Nanguya. Good? surprisingly. See? Maya-maya, siya naman ang pinakain ni JC. Nakatitig ang vendor. Ay, sweet! Namula si Carla. Hindi po. Asawa? Complicated. Wife. Napalingon si Carla. Confident? Fact. Maya-maya, habang naglalakad sila, hinawakan ni JC ang kamay niya. Hindi niya binawi. Sa halip, pinagkrus niya ang mga daliri nila. Happy? Very. Kilig? No. Liar. Nasa veranda sila, tulog si Elian. Tahimik ang gabi. JC, may confession ako. Napatingin ito. Scary. Shut up. Huminga siya. During pregnancy, What? I talked to you. How? Hindi directly. Meaning? I talked to Elian.
Sasabihin ko sa kanya na masungit ang daddy niya. Accurate. Nagwapo, Also accurate. arrogant. Continue. Hinampas niya ito. Every night I almost message you. Nawala ang ngiti nito. Why didn't you? I was scared. Hinawakan niyang kamay nito. What if you didn't want us? Namutla si JC. Carla, I now know. I would have come. I know. I would have come immediately. I know. And if I had known, I would have been there for every appointment. Tumulong luha ni Carla. I would have talked to him. Sinong him? Elian, Ngumiti siya habang umiiyak. What would you say? Napatingin si JC sa loob ng bahay kung nasa ng anak nila. that daddy was an idiot. Napatawa si Carla. Correct. And that I was already trying to find my way home. Natahimik siya, lumapit. Hinawakan ang mukha nito. You're home now. Tumulo ang luha ni JC. Can I stay? This time, hindi siya nagbiro. Yes. Isang gabi, may lumang kanta sa radyo. Nasa kusina si Carla, naghuhugas ng bote. Lumapit si JC. Dance? What? Dance with me. Dito? Yeah. May hugasin? Later. May baby? Asleep. May... Hinawakan na nitong kamay niya. JC? Ngumiti ito. Come on. Inilagay niya ang isang kamay sa balikat nito. Si JC naman sa bewang niya. Hindi ka marunong sumayaw. Neither do you. Excuse me? Step on my foot and I'll prove it. Natawa siya. Dahan-dahan silang gumalaw. Walang grand ballroom, walang formal clothes. Naka-house clothes lang. May feeding bottle sa lababo. May lampin sa sofa. At may toy sa sahig. Pero para kay Carla, yun ang isa sa pinaka-romantic na sandali ng buhay niya. JC, this is nice. I know. Arrogant. Happy? Yeah. Very. Hinilikan siya nito sa noo. Then sa temple. Sa pisngi. Napangiti siya. Trying? Always. Bumaling siya, tinalikan nito sa labi. Rating. 10. Napatigil si JC. Finally. Don't ruin it. Ngumiti ito. At least I passed. Isang gabi, pagkatapos nilang patulugin si Elian, naupo sila sa sofa. Nakasandal si Carla sa dibdib nito. Tahimik. JC? Promise me something. Anything. Huwag mo nang gawin yung biglang mawawala. I won't. Even if bad news. Even if bad news, I'll tell you. Even if you're scared, I'll tell you. Even if you think I can't handle it, I'll tell you. Even if... Hinalikan siya nito sa noo. Carla, What? I'll tell you everything. Naluha siya. Good. Hinawakan ni JC ang baba niya at pinatingin sa kanya. And you? Me what? Don't run either. I didn't run. You moved province. You left first. Fair. Napangiti siya. Okay. Promise? Promise. Nagtagpo ang noo nila. Walang singsing, walang witnesses, walang ceremony. Pero parang yun ang tunay na unang vow ng bagong relasyon nila. Si JC ang unang bumulong. No more silence. No more running. And... more kissing. Napatawa ito. That's my wife. Separated wife. Temporary. Confident. Very. Hinilan niya ito sa collar at tinalikan. Mahaba, mainit, pamilyar. Punong-puno ng lahat ng hindi nila nasabi noon. At sa pagkakataong yon, pareho nilang alam. Hindi na sila bumabalik sa lumang pagmamahalan. Gumagawa sila ng bago. Mas totoo, mas bukas, mas matapang, at mas nakakakilig kaysa dati. Dahil ngayon, hindi na sila nagmamahalan bilang dalawang taong takot mawalan ng isa't isa. Nagmamahalan sila bilang dalawang taong alam nang minsan nila itong nawala at ayaw nang sayangin ang pangalawang pagkakataon.
Halos 1 taon matapos ipinanganak si Elian, mas magandang medical results ni JC. Hindi perfect pero hopeful. Isang hapon, dinala siya nito sa garden. May fairy lights, simpleng flowers. May stroller si Elian. Napatingin si Carla. Ano to? Nothing. JC, Walk. kapag insurance presentation to, uuwi ako. Nang makarating sila sa gitna, lumuhod ito. Napahawak siya sa bibig. Hindi. Natawa si JC. Carla, O bakit ka lumuhod? Tumayo ka. Naku-conscious ako. let me finish. The first time I married you, I promised in sickness and in health. Naluha agad siya. But when sickness came, I didn't give you the chance to keep your promise. Huminga ito. This time, I won't promise a perfect life. Hinawakan ng kamay niya. I can promise I'll never be afraid. Tumulong luha nito. But I promise that when I'm afraid, I'll tell you. Napangiti siya habang umiiyak. When I'm hurting, I'll let you see. Kinuha nitong singsing. And whatever life gives me a choice between running and staying, I'll stay. Will you marry me again? Tumango siya. Yes. Sure? Bilisan mo bago ako magbago ng isip. Isinuot niya ang singsing. Hinila ito pataas sa tinalikan. Biglang umiyak si Elian. Naghiwalay sila. Napatingin si Carla sa stroller. Timing? Anak mo kapag umiiyak. Marriage rule? Yeah. Hindi ang grandeng wedding. Yun ang gusto ni Carla. Simple, garden, close family. Mga kaibigan mula sa NGO. Doctors at nurses na naging bahagi ng recovery ni JC. Suot ni Carlang simpleng puting gown. Nang makita siya ni JC, agad itong napaluha. Pagdating niya sa altar, Umiiyak ka na naman. shut up! Napangiti siya. Masungit, groom. Beautiful bride. Kaya mo naman pala. Rarely. Sa vows, unang nagsalita si Carla. JC, dati akala ko betrayal ang pinakamasakit na maaaring mangyari sa marriage. Pero natutuhan ko na minsan, mas masakit ang katahimikan. Dahil kapag hindi tayo nagsasalita, takot ang nagsasalita para sa atin. So I promise, kapag galit ako, sasabihin ko. Nagtawanan ng lahat. Noted. Which is often. Nagtawanan muli. Kapag natatakot ako, sasabihin ko rin. And whatever life gives us, hindi kita hayaang magdesisyong mag-isa para sa ating dalawa. Carla, you taught me that love isn't protecting someone from every pain. Sometimes love is trusting that person enough to face the pain with you. Sometimes love is trusting that person enough to face the pain with you. I don't know how many years will life give me, pero alam ko kung kanino ko gustong ibigay bawat isa. To you. To Elian. Tumingin ito sa anak nilang karga ni Tia Beth. And to whatever ordinary, messy, noisy life we get. I promise to stay. Nang sabihin ng officiant na maaari na niyang halikan ng bride, hinila ni Carlang Cuello ng asawa. Naghalikan sila. Palakpakan, tawanan at biglang. Ta! Tumahimik ang lahat. Napatingin kay Elian. Ta! Napamulagat si JC. Did he say dad? Napailing si Carla. Wow! Ako 9 months nagdala. Ako nag-labor. Ikaw first word. Binuhat ni JC ang anak. Smart boy. Traitor! Hinalikan sila pareho ni JC. At sa araw na yon, hindi sila nagsimula muli dahil nakalimutan nilang nakaraan. Nagsimula silang muli dahil natutunan nilang huwag nang ulitin ito. 3 taon nang lumipas, simpleng bahay nila. Hindi katahimikan ang unang maririnig sa umaga, kundi si Elian. Mommy! Daddy! At minsan, Mommy! Daddy kissing! Isang umaga na nasa kusina si JC, nagluluto ng pancakes. Lumapit si Carla, yumakap mula sa likod.
Napangiti ito. Good morning. Morning. Why are you hugging me? Bawal? No. Hinalikan niya sa likod ng balikat. You smell good. Cooking oil? Romantic. Mula sa dining table. Ew! Napalingon sila, si Elian. 3 taong gulang. Mukhang disgusted. Tinaasan ni Carla ng kilay. Problem? Stop kissing! Bahay namin to. Bahay ko rin. Napatingin si Carla kay JC. Mana sa'yo? Bakit ako? Masungit. Madaldal. Maana sa'yo. Napangiti si Elian. Both. Nagtawanan sila. May check-ups pa rin si JC. May mga araw na kinakabahan sila tuwing may scan. Pero hindi na nila hinaharap ng mag-isa. Isang gabi, pagkatapos matulog si Elian, umupo sila sa balcony. Katulad ng dati, bagong lahat, hinawakan ni JC ang kamay niya. Happy? Hindi araw-araw. Honest? Promise natin yan. May araw na pagod ako. Me too. May araw na naiinis ako sa'yo. Most days. May araw na natatakot ako. Me too. Pero alam mo, Hmm? hindi na ako nag-iisa kapag natatakot. Neither am I. Tahimik silang naupo, ngunit ibang uri na ng katahimikan yon. Hindi katahimikang punong-puno ng sekreto. Hindi katahimikang nagsisira. Ito ang katahimikang komportable. Ang katahimikang hindi kailangang punan ng salita dahil alam nilang kapag may kailangang sabihin, sasabihin nila. JC, alam mo ko nung pinakamalaking natutunan ko? What? Hindi pala lahat ng second chance ay tungkol sa pagbalik. Minsan tungkol ito sa paggawa ng bagay na hindi nyo nagawa nung una. Which is? Tell the truth. And stay. Hinalikan siya ni JC sa noo. Mula sa loob ng bahay, may boses. Mommy! Daddy! Romantic moment ruined. Come on. One more. One more what? Hinalikan niya ito sa labi. Maikli, malambing, pamilyar. Ngumiti si JC. Rating? 8. Only 8? May improvement. Hinila siya nitong mulit hinalikan. Natawa siya. Muling sumigaw si Elian. Daddy! Your son? Anak natin. Kapag nangiistorbo, anak mo. Tumawa si JC. Magkahawak kamay silang pumasok sa loob. Sa anak nila. Sa tahanan nila. Sa buhay na muntik nilang mawala. Hindi ito fairy tale. Hindi sila naging perpektong tao. Hindi nawala ang lahat ng sugat. Ngunit natutuhan nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa dami ng sakit na kaya mong itago para sa taong mahal mo. Nasusukat ito sa tapang mong sabihin, nasasaktan ako, natatakot ako, kailangan kita. At higit sa lahat, hindi ako aalis. Dahil kung minsan, ang pinakamagandang happy ending ay hindi yung hindi kailanman nasira, kundi yung dalawang taong minsang nagkawatak, ngunit piniling pulutin ang bawat piraso, harapin ang katotohanan, humingi ng tawad, magpatawad, at magmahal sa pangalawang pagkakataon ng mas tama kesa una. At para kina Carla at JC, yun ang pinakamagandang uri ng himala. Hindi lamang si Elian, hindi lamang ang paggaling, kundi ang pagkakataong sabihin ng mga salitang dati nalang hindi nasabi. At ang pagkakataong tuparin ang pangakong minsan nilang binitawan. Sa saya, sa sakit, sa takot, sa pag-asa, sa lahat ng bukas na ibibigay sa kanila. Magkasama.